No? Magandang example to. Makinig kayo mabuti, no? Meron akong 2 salamin. Kapal yung salamin ko. Kung papansin mo, yung makapal na ang lente ng salamin ko, hindi ko lang ginagamit. Ito yung, nakita mo yung salamin ko, kung gaano kakapal yan. Makapal na yan, Miranda. Ito yung nearsighted. Ito yung malayo. So, kung sa trading ka, Miranda, itong nearsighted, ito yung trading lens mo, ito yung investor lens mo. Ito yung farsighted, ito yung nearsighted. Ngayon, iba ang lente na ginagamit ha kapag kayo ay nag-i-intraday. Yung near, yung malapit, iba yun ha. Iba ang risk appetite, iba ang appreciation mo sa position size, etc. Iba. Short term, intraday. Yung long term, ito naman, malayo yung long term. Kumaga, you're willing to wait. Yung hindi mo siya sine-check every day. Pangmalayuan siya. Magandang example tong 2 salamin. So kayo, when you use your short term intraday, meron kayong tinatawag na mga local resistance support. No? Meron kayong tinatawag na mga local support resistance, risk-reward ratio, etc. Yung tolerance mo on volatility and drawdowns, hindi ganun katulad ng mga long term. Mga long term, pwedeng maghintay yan, bili ng Bitcoin, kung bumaba, bibili ulit, hanggang eventually nagdi-DCA sila. Yun ang reminder ko sa inyo, no? So wag niyo pong kalimutan yung simple but meaningful reminder ni Coach na whenever you do your intraday, iba po ang risk appetite, tolerance, time tolerance for trade, your triple T, iba yan, magkakaiba yan. And by means of interpreting it differently, your approach will be different, no? Hindi siya magkatulad, no? Kasi ang goal natin, wag ubusin ng pera, palakihin, paramihin, maging source ito. So ibig sabihin, if you would like to become an intraday or a day trader, you need time, dedication, real time, talagang kakainin yung oras mo, no? At sabi ko nga, katandaan nyo to, no? Na, di ba, ang goal natin for trading is to let go or become free of our 9 to 5. O bakit ngayon? Bakit parang 24/7 ka sa trading? Pag-isipan mo yan. Ha? In our